Bata pa ako na magkaroon ako ng asawa at ngayon nga ay buntis ako. Mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Mag 31 na siya, ako naman ay 21. 5 taon na rin kaming live-in. Pero nung nagsama kami dahil nga nabuntis ako, so nag-stop ako sa trabaho ko kasi medyo maselan ako. At dun na lumabas yung totoong ugali niya. Lagi niya akong dinuduro. Pati magulang ko ayaw niyang harapin. Kahit mag-bless man lang siya pag nagpapasundo ako sa bahay, ang gusto niya ay dun lang siya sa labas. Pero yung hirap at pagtitiis ko sa nanay niya, sobrang-sobra pag dumadalaw ako sa kanila. Hindi pa ako buntis nun. Ang hilig magdabog ng nanay niya. Tapos pag kami lang dalawa ang naiiwan sa bahay, pagsasalitaan niya ako ng kung ano-ano. Pati pagkain, itinatanong pa sa akin kung bakit dun daw ako kumakain at kung hindi daw ako nahihiya at minsan pa'y inaagawan niya ako ng una. Pero binabaliwala ko na lang yun at iniiyak. Todo asikaso ako sa kanilang mag-ina. At pag wala ang anak niya, halos hindi man lang siya kumikilos kahit masama yung pakiramdam ko. Pero pag andyan ang anak niya, minsan maghuhugas siya or magsasaing, nagpapasikat. Yung kikilos lang siya kasi alam niyang nandyan yung anak niya. Sobrang sakit lang sa akin at wala akong mapagsabihan ng sama ng loob kahit na kanino. Never kong nakitaan ng kalibin ko ng concern sa akin lalo ngayon at buntis ako. Ngayon ay nagsisisi na ako kung bakit pa ako nag-resign at nagpabuntis kung halos impyerno yung nararanasan ko. Samantalang sa bahay buhay prinsesa ako. Nanay ko pa yung naglalaban ng mga labahin ko. Minsan nga iniisip ko sana makunan na lang ako. Ang sakit-sakit kasi sa kalooban ko na imbis na ako yung alagaan dahil buntis ako ay sila pa yung aasikasuhin ko. Kahit nga pinaglilihian ko hindi niya maibigay kaya ako na lang yung bumibili sa sarili ko. May budget rin naman ako minsan. Binibigyan niya ako ng 100 na barya or minsan ay 1K 1 week. Okay lang naman sa akin yung ganung binibigay niya sa akin dahil siya naman ang nag-iipon para sa panganganak ko. Normal lang ba yung ako yung laging nagsusorry pag magkaaway kami? Minsan pa'y tinutulak niya ako pag ayaw niyang tanggapin ang sorry ko. Sabi nila pag nag-asawa ka ng mas matanda sa'yo, mas mauunawaan ka. Pero bakit parang kabaligtaran ang nangyayari sa akin? From our letter sender, Clara ng Tubay, Agusan del Norte. Wala naman sa edad ang maturity. Ika nga daw nila age is just a number. Hindi kayo dapat nagbibilangan kung sinong maunang sumuyo o humingi ng tawad. Dapat open communication. Bakit nga ba ilang siya sa magulang mo? Itanong mo yun dapat sa kanya. At dapat sinasabi mo rin yung pakikitungo sa'yo ng mudra niya. Kung hindi kayo magkasundo ng magulang, mabuting humiwalay kayo ng poder. At saka be careful what you wish for ha. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Anak mo yung hinihiling mong mawala. Pareho kayong nagpakasarap ng jowa mo. Panahon na para maging mature ka. Magiging nanay ka na kaya isipin mo magiging buhay ng anak mo. At sana isipin mo rin ng mas maaga kung nasa tamang tao ka bubuo ng pamilya. If you feel you are no longer loved or valued, just leave. Hindi kasi magiging maganda ang pagsasama nyo kung wala siyang respeto at pagpapahalaga sa'yo. Kasi napaka-importante ng respeto sa isang relasyon. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Dinatanong mo kung ano yung dapat mong gawin, di iwan mo na yan. Magpapabuntis ka tapos ipapanalangin mo na sana makunan ka na lang. Gaga ka rin ano. Ginaganyan ka na hindi mo palayasan? Hindi naman kayo kasal, wala nang martir sa ngayon. Huwag mong isipin na makisama dyan para lang magkaroon ng ama ang anak mo. Ang masama pa dyan pag lalaki yung anak mo, makikita niya na ganyan ang ugali ng ama niya tapos ang nanay niya eengot-engot. Magpapaape. Kung mahal ka talaga niyan, aalagaan ka niyan tapos hindi ka ititira sa nanay niya. Diyos ko Lord, nang gigigil ako sa'yo ateng kasi hinahayaan mo yung ganyan. Umuwi ka na sa inyo. At kapag nanganak ka na, ipaalaga mo sa nanay mo at magtrabaho ka. O baka naman kapag nag-decide kang iwan niyang kumag na yan at biglang mag-sorry ay kilig na naman ang pepe mo dyan. Makipaghiwalay ka na hanggat maaga pa. Aba ngayon pa lang ganyan na siya. What more pa pag kinasal na kayo? Diyos ko Lord, masisira ang buhay mo sa mag-ina na yan. Malamang na kaya ganyan ang treatment niya sa'yo kasi mataas ang value mo sa kanya. Hindi ka naman dapat tinitreat ng ganyan kaso hinahayaan mo siyang maging ganyan sa'yo. Sa isang relasyon dapat both of you are growing, hindi yung natitake for granted ka. Yung ganitong sitwasyon kasi dapat hindi na inihihingi ng opinion sa ibang tao. Kasi kahit pa sabihin ng lahat na iwanan mo yung napakawalang kwentang lalaki na yan. Kung hindi mo naman gagawin, baliwala rin. Ikaw mismo sa sarili mo ang makakasagot sa katanungan mo, wala nang iba. Huwag mo namang gawing miserable yung buhay mo, ateng. Hindi porket nabuntis ka niya, dapat ka nang mag-suffer. Please lang, do yourself a favor. Tumira kasama ng mag-inang yan ay talagang hindi healthy para sa'yo. Lalo na at buntis ka. Iwan mo na yung jowa mo at yung nanay niyang gangster.